Ang issue ng constructive dismissal sa security guard. Ang tanong, pwede ka bang alisin kapag wala kang assignment mula sa agency? Pag-uusapan natin ngayon ang isang mahalagang kaso tungkol sa employment rights ng isang security guard na na-constructively dismissed kahit wala siyang intensyon na iwan ang kanyang trabaho. Kung ikaw ay empleyado o employer, makikinabang ka sa mga legal insights natin today. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Ang kaso ay may GR number 230005 na may pamagat na 7th Fleet Security Services Incorporation versus Loke. Si Loke ay isang security guard na nagtrabaho sa 7th Fleet mula 2006. Noong 2013, nagkaroon siya ng dispute tungkol sa underpayment ng sahod at pagkatapos ng suspension, siya ay inilagay sa tinatawag na floating status. Ibig sabihin, walang konkretong assignment o posting sa loob ng mahigit na 6 na buwan. Ang tanong, maaari bang ituring na dismissed ang isang empleyado kung inilagay siya sa floating status ng higit sa 6 na buwan? Ayon sa Labor Code, kapag may temporary layoff o suspension, hindi agad natatapos ang employment. Ngunit kung lumagpas sa 6 na buwan nang walang assignment sa particular na kliyente, pwede itong maituring na constructive dismissal. Ipinagtanggol ng 7th Fleet na binigyan nila si Loke ng General Return to Work Order. Ngunit wala siyang konkreto o particular na assignment. Samantalang ipinakita naman ni Loke na nag-report siya sa opisina at handang magtrabaho. Ngunit hindi siya pinayagang pumasok at wala ring nakatalagang bagong assignment. Dahil dito, nakitang constructive dismissal ang nangyari. Hindi pwedeng sabihing iniwan niya ang trabaho. Malinaw na nais niyang magpatuloy sa employment. Sa desisyon ng Supreme Court, ipinawalang bisa ang desisyon ng National Labor Relations Commission o NLRC at kinumpirma ang desisyon ng Court of Appeals na responsable ang 7th Fleet sa constructive dismissal. Dahil dito, si Loke ay entitled sa full back wages mula sa dismissal hanggang sa finality ng desisyon. Separation pay na katumbas ng 1 buwang sahod kada taon ng serbisyo. Attorney's fees na katumbas ng 10% ng kabuuang award. At legal interest na 6% per annum hanggang sa bayaran ng buo si Loke. Tandaan po natin, ang floating status ay hindi otomatikong nagtatapos ng employment. Pero kung lumagpas sa 6 na buwan nang walang partikular na assignment, pwede itong maging constructive dismissal. Ang employer ay may obligasyon na i-deploy ang empleyado sa konkretong posting. At ang empleyado naman ay may karapatang maghabol ng back wages at separation pay kung mali ang paghawak ng employer. Kaya lagi nating tandaan, karapatan ng empleyado ang maging protektado laban sa constructive dismissal. At ang employer ay may obligasyon sa tamang deployment. Kung gusto ninyo ng mga ganitong legal analysis sa trabaho at employment rights, mag-subscribe, like and follow our channel para updated kayo sa mga susunod na videos. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.